Si Pangulong Bongbong Marcos ba ang tunay na father of all fake news? Matatandaang nagpatawag ng investigasyon ang Kamara, Congressional Committee, upang talakayin ang paglaganap ng fake news, kung saan inimbitahan ang ilang vloggers, kabilang ang mga kilalang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila nito, lumalabas na mismong si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi ligtas sa isyu ng maling impormasyon. Napansin ng kanyang mga kritiko ang mga pagkakaiba-iba sa kanyang mga pahayag, na tila nagdudulot ng kalituhan sa publiko. Dahil dito, isang social media influencer at content creator na si Coco Locoy ang naglabas ng mga ebidensya upang ipakita sa taong bayan na ang pinakamataas na opisyal ng bansa ay maaari ring nagpapalaganap ng fake news. Sa harap ng ganitong sitwasyon, makatwiran bang ipatawag ng mga mambabatas si Pangulong Bongbong Marcos bilang isang vlogger sa kanilang pagdinig ukol sa pagpapakalat ng maling impormasyon? Pinaiigting na talaga ng Malacanang ang laban nila tungkol sa fake news. Maganda yan, Bongbong Marcos, pero may isang vlogger ako na isusumbong na mahilig talagang mag-fake news. Ayan o, recently nag-vlog pa lang siya, BBM Vlog 267. Ayan, itong vlogger na to, may mga ebidensya ko na mahilig mag-fake news. And once again, I stress that kung merong mang nasaktan, ay may galos lamang, may sugat lamang, no major injuries, sige, sa tulukan, sa girian. Ngunit wala namang nasaktan na, wala namang namatay, walang nabaril. Dahil walang ulitin ko, lahat ng pumasok sa KOJC compound, lahat ng tao natin, ni isa doon ay may dalang baril. Wala sa kanilang may dalang baril. Dahil hindi mo na malaman kung may dalang baril, iba yung nagiging usapan. Ang instruction ko sa kanila, wala akong gusto masaktan. Hindi ko naman gusto masaktan yung mga member ng KOJC. Dahil tinutulungan lang nila yung kanilang sinusundan na leader. Ulitin natin ha. We're talking about this political na hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we do. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng teargas. Wala kaming ginawang ganun. So ano yung mga explanation? Yan ang unang fake news niya. Walang may dalang baril daw ang mga pumasok sa KOJC. Walang namatay, walang nasaktan. Kung may nasaktan daw, galos lang. Hindi lang yon. Itong vlogger na to ay nahuli ko pang nakikipagdebate sa sarili niya. But he is probably the first local government official to come to Leyte, bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. Hindi makakalimutan niya ng mga Taclobanon, ng mga Waray, na talagang noon pa, hindi pa naman siya presidente, hindi naman siya kailangan pumunta doon. Mayor siya ng Davao. Pero pumunta siya ron siya mismo at ang dami niyang dalang mga doktor, marami siyang dalang gamot, marami siyang dalang relief goods at nakiramay naman siya doon sa mga napinsala doon sa Yolanda. At hanggang ngayon, hindi namin makalimutan yun. At panay ang pasalamat pa rin ng mga Waray, ng mga Taclobanon sa kanyang tulong at sa kanyang malasakit na ipinakita sa mga naging biktima ng Yolanda. Sa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. See? Dati, nung kailangan niya ang popularity ng mga Duterte, at alam naman natin to sinasabi niya yung katotohanan na si Duterte ang nauna sa Yolanda. Pero ngayon, nakaaway niya na ang mga Duterte at hindi niya na magamit, si Tolentino na ang nauna daw. Hindi naman pwedeng pareho yung tama. Ang isa doon ay fake news. Actually, may isa pang gustong kumontra sa kanya. Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Kaya noong November 2013, Mayor Duterte, isa siya na nauna na pumunta sa Tacloban. Ayan na. Dalawang ebidensya na yan, Bongbong Admin at Tricom. Sana i-invite nyo siya. Pero wait, hindi pa tayo nagtatapos dyan.
Involved din siya dito eh. Pumunta pa siya sa Alitagtag para magpa-press con nito. Nung una, over 2 tons daw na shabu ang nahuli doon sa checkpoint. Tapos, biglang naging 2 tons na lang eksakto. Eto siya, nag-post din siya 2 tons daw. Tapos biglang naging 1.8 tons na lang. At naging 1.4 tons. Pero wait, hindi pa tayo nagtatapos dyan. Sa huli, naging 1.2 tons na lang. 3 pa lang yan sa kinakasangkutan ng vlogger na yon. Pero meron pa akong isa siguro na pwede kong maisama. Sa post na to na merong date na November 8, 2013, mismong araw kung kailan nangyayari ang Yolanda Typhoon, merong picture na ganito. Kung saan nakikita na si Martin Romualdez ay, ano ba matawag natin dito? Hini-headlock si ate. Grabe, hini-headlock niya si ate. Fake news ba na matatawag kung ang pag-headlock ni Martin Romualdez ay hindi nangyari sa mismong araw na yon? Tsaka, since Attorney Claire, gusto nyo din naman labanan ang mga troll army, actually, may mga ebidensya kami ng troll army. Eto sila sunod-sunod mag-comment, pero mga bagong accounts. Very troll army. Etong mga account na pare-pareho ang post. Ayan pa. At eto pa, actually marami pa yan. So Malacanang, Tricom, Attorney Claire, kung kailangan nyo ng mga ebidensya ng fake news at troll army, sabihan nyo lang kami kasi marami kami niyan. Pero ito talaga ang isa sa mga nangunguna na nagpapakalat ng fake news, lalo ay government official pa siya. Sa akin lang, Bongbong Admin at Tricom, bago nyo i-regulate, gawan ng policy at guidelines ang social media ng mga private citizens, gawan nyo muna ng policy at guidelines ang mga pinapalabas na information ng mga government officials. Kasi kayo yung tinatawag na authority. Ibig sabihin, kapag sinabi nyo, dapat tama. Dapat pag chinek, wala dyang kasinungalingan. Pero kung sa hanay nyo nga ay maraming nagpapakalat ng fake news at ilan lang to sa kaya kong ibigay, anong karapatan nyo para magturo kung sino ang nagpapakalat ng fake news kung nasa loob nyo mismo ang... Ayaw, di ma!